salita, sa kanyang mga pangako, ang Diyos din naman ay mananahan siya sa atin. Diba sabi ng Panginoon yan, if you come unto me, I am with you and you will be with me. That's the promise of God to those who believe in His name. At minsan, tayo ay ginugulo ng kaaway. Dahil bakit? Siya kasi yung gustong mananan sa atin, hindi ang Diyos. Kaya, we need to be vigilant sa ating mga buhay sa gawa po ng kaaway po sa atin. Remember, the Bible tells us that our real struggle is not against flesh and blood. Yan, maraming minsan hindi makapaniwala sa nangyari sa ating buhay. But remember, the Bible tells us kung ano man yung nangyari sa mundong ito, first is happened in the spiritual. Ano yung effect ngayon sa mundo natin, that is what happening in the spiritual. Okay, today is last Sunday of this April. Ako ba? Napakabilis ng panahon. So January, February, March, April. We are now entering the second quarter of this year. Ang bilis po ng panahon, just like nakaraan lang, nag-celebrate tayo ng New Year now. We are now in the entering second quarter of this year. And we are looking forward year 2027 because the time very, very fast. Ang bilis po lumipas ng panahon, mga kapatid. Para minamadalian ng Panginoon ang kanyang pagbabalik. Hallelujah. Let us pray. Let us pray. Father, we thank you for this opportunity once again that we come together in this place. One thing, Lord, that we have in our hearts, that is to know you more and to worship you. Lord, sana po, Panginoon, sa aming pong paglapit, ay hindi lang kami lumalapit, Panginoon, dahil meron kami mga kahilingan. But Lord, matuto kami lumapit dahil ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Thank you, Lord, for giving us, Lord God, the privilege to worship you. Maybe, Lord, hindi pa namin nakikita ang kabuuan ng aming kaligtasan sa mga oras mo ito. But you prove to us, Lord God, that when you come again for the second time, you will redeem us and you will bring us, Lord God, into the paradise in which you promised to us. That's our blessed hope while we are still here in this world, Lord. Lord, habang kami po ay buhay pa sa mundong gawa nito, help us, Lord, to understand your word. Help us, Lord God, to see, Lord God, the promise that comes from your word, O God. Turuan mo kami, Panginoon. Give us the strong desire, Lord God, to study, to read, and to investigate, and to know more in a deeper way. Ano ba talaga, Panginoon, ang sinasabi po ng mga salita sa iyong mga buhay? So, Lord, we can clearly say and walk by faith together with the promise, Lord God, in your word. Masalamat po, bigyan niyo kami ng kaunawaan sa mga oras pong ito para patuloy na maintindihan ang kapahayagan niyo po sa iyong mga buhay. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Chosen, do I feel like I don't belong? Narasan niyo ba yan nung kayo po'y naging Christian na? Hinahayag mo na ikaw ay isa na anak ng Panginoon. But, dumating din sa point na parang hindi ka belong sa isang lugar. You feel like you are not belong to a certain place. Dati yung mga barkada mo, parang gusto-gusto mong samahan. But ikaw ay, kung gano'n sa Panginoon, parang feeling mo iba ka na sa kanila. Have you ever feel something like that? Na parang boring na sila sa'yo. Di ba? Diba? Na dati ikaw yung nag-enjoy sa kanila, but when you receive now, yung Jesus, Lord and Savior, naintindihan mo na meron siyang bago ng plano sa buhay mo. At binigyan ka na ng panibagong buhay para patuloy mo siyang kailanin. And dumating sa point na you are now, parang, Lord, ba't ganito? Parang, it becomes strange now in my feeling. Dati sa work, okay lang naman na nakakakwentuhan kami, no?
Okay naman, na even yung mga green jokes, tumatawa ako. But now, parang there's something strange in my heart right now. Parang feeling ko, OA na sila sa akin o ako yung OA sa kanila. Pero baka ganun naging karanasan? Since you walk as a people of God, I believe many times. Pinili ka ng Panginoon, but parang feeling mo, you don't belong in a certain place. And mga kapatid, ito po yung gusto ko pag-usapan sa mga oras na ito. Na yung mga struggle na yan. Sometimes, no, mayroong mga gandang opportunity na dumating sa atin, but nung in-assess mo, ang laki na ng sweldo, kaso nga lang, compromise naman yung aking buhay pananampalataya. Di ba? Pero yung mga ibang mga tao na wala pang kaisipan sa kalooban ng Panginoon, okay lang sa kanila yun eh. Why? Because there is no conviction in their hearts. Para sa kanila, okay lang ako dito ng maraming pera, basta yumaman sila. Yun na kasi yung goal ng buhay. Pero ikaw, bilang anak ng Diyos, parang, teka lang, hindi na kasi yun yung panawagan sa akin ng Panginoon. So sometimes, become awkward na yung buhay natin sa mundong ito. Parang ang dami mo nang tinatanggihan, ang dami mo nang mga ayaw puntahan, ang dami mo nang hindi gusto gawin. Why? Because you have now a new life in you. Amen po ba? Dati, gusto mo uminom ng alak. Gusto mo uminom, maglasing ka. Pero ngayon parang, makita mo pa lang, parang ayaw mo na. So ito yung mga, minsan, feeling mo, nagbibigay sa nila, parang hindi na ako belong sa mundong ito. In which the Bible confirms us that yes, we are not really here in this world. Although we are here in this world, but the Bible tells us we are not already here in this world. Why? Dahil nga, ang Panginoong Diyos mismo, siya mismo ay nakaranas. Nasabi ng Bible nung nakaraan ating pinag-aralan, bagamat ginawa niya ang mundo, bagamat siya ay sa mundo, pero hindi siya tinanggap. Diba? You are not belong here anymore. And mga kapatid, if you feel something like that, if you lose friends and work and opportunity because you are chosen by God, that is okay. Amen? Mahalaga, okay lang. You know, naalala ko nung time na bago ako Christian, when my father called me from Saudi Arabia, because my work before is I am a stone setter. Sa mga nakakaanti po nakakala ng stone setter, ako po yung naglalagay ng bato or brilyante sa mga singsing. Tapos may work and may gawain Bulacan. And during the time, year 2000, yan po yung mga kinukuha sa Saudi. Napakarami po sa Saudi sa amin. Kaya nga may word noon ng mga Saudi boys. Pag sinabing nagtrabaho sa Saudi, ang dating is parang big time. Pero napalitan na kasi ng Saudi ng Korea eh. Diba ang Korea, pag nasa Korea, parang, oy, big time sa Korea. Di ba? But during the time, my father told me na kailangan ko lang ayusin yung aking passport kasi kung ni-request na ako sa amo niya na bilang isa ng kinuha niya ako bilang isang kamanggagawa. But during that time, totoo lang, I am now entering in a seminary. At parang nawala yung drive ko noon na yumaman, magkaroon ng... yung drive ko kasi galing ako ng probinsya eh. Napakahirap sa probinsya, kumbira. Araw-araw pagkain bagoong. Gulay, kung ano yung tumutubo, napakahirap. Tapos mapapanood mo sa TV, may mga lechon, maganda ng mga bahay, may mga laruan. Kaya nung nagkaroon ng opportunity na makapunta ng Bulacan at natuto, nagkaroon ng konting pera, nagkakatag ako na yumaman, mga kapatid. Sabi ko, kailangan kong yumaman. Kasi masarap yumaman. Yun yung mindset ko noon. But when I got to know the Lord, I don't know bakit nawala yung drive ko na yun. Kaya ang tatay ko nung galit sa akin. Kaya kung meron man akong kasalanan na sa tatay ko, yung pangat niya sa akin, na makapunta ng Saudi. Sayang ko yan, doon nakapunta ng Saudi. Ang ganda sana ang experience. Pero I don't know why. Titiis ako sa seminary noon, na wala naman akong yung pera ko, sakto pamasahe lang. Pero doon ako nag-i-enjoy. But I feel that I don't belong already to my family na kung saan doon ako nilagay ng Panginoon. And I realize as I go walk in faith to the Lord,
Meron na palang panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. At you know what? Ito yung gustong ipahayag sa atin ng Panginoon sa mga oras kong ito. Na tayo pinili ng Panginoon, okay lang kung hindi ka na-belong minsan sa isang komunidad, sa isang trabaho, sa isang grupo. That's okay, mga kapatid. Kasi bakit? You are already belong to the Lord. Amen? Amen. Open our Bible in 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2. Say amen if you are there. Amen. 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2. So, dalawa lang po yung versikulo natin pag-aaral sa mga oras po ito. Kung napansin po ninyo, wala po tayong orasan doon. Nabasag po kahapon. Ayan, nabasag po kahapon. Are you there? Say amen. 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi po sa 1 Peter chapter 1, unang Pedro, talata 1, versikulo 1 hanggang 2. Ang kapahayagan po ng salita ng Panginoon, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo. Okay, mahalaga po ito sa isang pagpapahayag. Ito ay pag-clarify na si Peter is the eyewitness of our Lord Jesus. So, napakahalaga yung papahayagan na yan. Kumbaga, it is an authentic message that comes from the Lord, no? Kung in the Old Testament, they have the prophets. Prophets is the mouthpiece of God. Sabihin, sila ang tagapagsalita ng Diyos. And during the New Testament, the Apostle Peter is the one also who bring the message of God to His people. Mula kay Pedro, isang apostol ni Kristo. The next, sabi doon, sa mga hinirang ng Diyos. So, hindi lahat, no? Sa mga. Okay? Hindi sila sa lahat ng mga tao sa mundo na hinirang ng Diyos. So, there is a specific group of people na sinasabi, hinirang sila ng Diyos. Or in English is God's elect. Nasabi doon, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayanan or nakikipagmayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumaganawa sa inyo ang kagandaang loob at kapayapaan. Amen. So ito pong binasa natin ay isang tinatawag na sulat ni Pedro. Isa itong uri ng pagbati sa kanyang mga mambabasa. Ating mapapansin dito yung mga word na napakahalagang mga salita. Yung salitang hinirang, nakikipamayan, ano bang ibig sabihin niya? Sa English kasi is scattered. Ang ibig sabihin niya sa ibang translation is yung word na, the word is diaspora. Ayan. Ang ibig po sabihin ng diaspora sa Griego is mga Israelita na namumuhay sa bayan ng mga hintil. Ayan. That's the exact meaning of diaspora. Or sa English is scattered. Mga Israelita na namumuhay sa mga bayan ng hindi. Parang mga Pilipino
pero nabubuhay sila sa bansang Korea. Ayan, di ba? So, we can call ourselves as diaspora. Di ba? Mga Pilipino nagsikalat sa bansang Korea. Di ba? Di ba? Huwag naman yung mga Pilipino pakalat-kalat sa bansang Korea. Di ba? Hindi naman gano'n, di ba? Kasi pag pakalat-kalat, parang wala ka namang patutunguhan, no? Di ba? Mga nagsikalat lang, di ba? May mga Pilipino sa Busan, di ba? May mga Pilipino sa Seoul, no? May mga Pilipino sa Baguio. Ayan. So, nagsikalat po sila. Kasi nga bakit may kanya-kanya sila destination. The same with these Israelites. So, dito makita natin, mga kapatid, si Pedro, sinulatan niya ang mga Israelita na nagsikalat sa hindi nila bayan. Sino until now nahihirapan pa rin mabuhay sa bansang Korea? Ha? Lalo na sa pagkikipag-usap sa ating mga kapatid na Koreans. Lalo na sa trabaho. Di ba ang hirap? Maybe sanay na kayong siguro nasisigawan, di ba? Pag naiintindi yung sinasabi ng inyong amo. Pero, totoo lang, until now, there is still a struggle. Tama mo ba? To live here in South Korea. Although, maganda talaga ang swelduhan dito, which is ito yung ating rason bakit tayo nandito. Pero in the other side of the coin, there is a real struggle living here in South Korea. Tama mo ba? And it's hard sometimes to live in a place in which you are not belong. Ang hirap mamunga sa isang lugar na hindi ka fully accepted. Yung tinatawag na discrimination. Lahat naman yata ng kultura may discrimination. There is a discrimination in all culture. If you go to the Philippines, there is also discrimination there. If you go to America, there is a discrimination. If you go to Africa, there is also a discrimination. In every culture, there is so-called discrimination. The other word is racist. And it's hard to live in a place in which racism is very prevalent. And if you are a believer of our Lord Jesus Christ and live in that kind of context, ano ang iyong buhay? How do you live as a Christian? Na ang tinatanggap lang doon ay mga sumasamba kay Diana, sumasamba kay Artemis, pero pag sumasamba kay Yahweh, bawal po dito. Ganun ba? Kaya nga kung ating babasahin, ang sabi ni Peter, mga hiniran ng Diyos, pero sila ay nakikipamayan sa bansang hindi sa kanila. There's a little bit tension doon, di ba? Hiniram ka, kaso nga lang, nabubuhay ka sa hindi ka tanggap. Parang ang hirap nun, di ba? Yes, hiniram ka ng Panginoon, pero hindi ka nabubuhay ka sa lugar na hindi ka naman accepted, that you are rejected, but you are chosen by God. Do you think there is a tension there? Buti lang sana kung, okay lang, hindi ka lang tanong, hindi mo pansin. Hindi, talagang apektado yung pamumuhay mo, apektado yung lifestyle mo, apektado even ekonomiya mo, and everything in you is affected. Why? Because you were well discriminated. And you are a Christian. Ngayon, patanong ka, di ba Lord makapangyarihan ka? Bakit kayo mga walang trabaho ngayon? Di ba makapangyarihan ka? Make a way, Lord. Maybe those people pray something like that. And you know what? When Peter know that, this is now the answer of their question. Yung sagot ng kanilang sitwasyon. Ito na ngayon, yung sulat ni Apostol Pedro sa mga Israelita na nakikipamuhay sa hindi nila bansa. You know, if you're a Jew, there is a strict tradition na kailangan mong sundin. Number one, ang daming bawal sa kanila. Di ba? Bawal makahawak ng patay na ipis. Eh sa Korea, pagbukas mo ng ilaw, paggabi, napakaraming ipis. Matapakan pa yung mga ipis, di ba? Kung ikaw Hudyo, natapakan mo yung patay na ipis. Aba, ano ka na agad? You are considered unclean.
sa mga kinakain, no? Sa mga sinasabi, sa mga pinupuntahan. Napakaraming restriction. It's hard to live if you're a Jew. Pero, ano ba talaga ang nais mensahe ng Panginoon sa buhay ng mga Hudyo na ito, the Jewish Christian who really accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Pag-aral natin ang sulat ni Pedro kung ano ang mensahe ng Panginoon sa buhay nila. They are chosen, but yet they feel not belong in the place. May tatlong bagay, mga kapatid. There are three powerful ways. God works in three powerful ways for beyond what we see and far beyond what we understand. Dito sa ating babasahin, sa ating binasa, may tatlong kilos ng Diyos na very powerful. Makapangyarihang galaw ng Diyos sa sitwasyon ng mga Israelitang ito na hindi kayang ipaliwanag ng kanilang kaisipan at hindi kayang hadlangan ng anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Ito yung gusto ko pag-usapan natin sa mga oras na ito. God works in three powerful ways. Far beyond what we see and far beyond what we can understand. Remember, ang Panginoon ay kumikilos siya higit sa sitwasyon at higit sa ating dapat isipin. So ano yung mga bagay na yon na dapat nating makita? God works in mighty ways far beyond circumstances and far beyond human comprehension. Peter now sharing their identity that they have in our Lord Jesus Christ. So ano ba yung tatlong powerful ways na ginawa ng Panginoon sa mga God's elect na ito na nagsikalat sa bansang binanggit sa ating binasa? Today, those nations are now in a modern Turkey. Yung Cappadocia, Asia, yan yung modern Turkey. Doon sila nagsikalat kung panahon ngayon. So aralin po natin yung tatlong powerful ways na ginawa ng Panginoon na ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan in spite of their situation. Number one is, dito, pinakita dito ng Panginoon, God works powerfully in choosing us. Pinili tayo ng Panginoon. Sabi doon, God's elect. Sa mga hinirang ng Panginoon. Sa mga hinirang ng Panginoon na nabubuhay sa hindi nila bansa, may mensahe ngayon ang Diyos sa kanila. Ito yung pinaalam ni Peter sa kanila. Can you imagine? God, yung kasing word na God's elect. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, is the way they understand the word God's elect is they are the ones to whom God speaks, gives, and direct for His word. That's how they understand God's elect. Pag sinabi mong ikaw ay pinili ng Diyos, ibig sabihin niya, mga kapatid, mga panahon nila, sa'yo lang nangungusap ang Panginoon upang ikaw ay gabayan, upang ikaw ay bigyan ng kanyang patnubay, upang ikaw ay pagpalain niya, upang ikaw ay dalhin niya sa kanyang kalooban. That's how they understand God's elect during that time. And they prove that for how many centuries that they are the God's people of Yahweh. Beginning of Moses, Joshua, David, Solomon, until our Lord Jesus Christ. Napatunayan po ng mga Hudyo yan na kami talaga pinili. So binagyan ng Panginoon ito, in spite of the situation, yes, I know, pamahay kayo. Kumaga, sino pong nakitira sa kanilang mga biyanan dito?
Sa mga may asawa na. Wala pa yata, Kuya Andy, di ba? You know that sometimes you feel like you're not beloved. And it's hard. Tama ba? Sometimes it's challenged the so-called masculine, yung pagiging pagkalalaki natin. Kasi nga may expectation. Ang hirap. But in spite of that, those people who are diaspora, pinahal ng Panginoon, you know what? In spite, you are discriminated. Sabi ng Panginoon, pinili kita para gawin ang kalooban mo. Pastor, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Hindi ko malaman kung paano ko na gagawin ang buhay ko. Patong-patong na ang aking mga problema. Yun naman sabi ng Panginoon, pinili kita para gawin ang kalooban. And I want to show you how I work in your life powerfully, beyond your circumstances and beyond your imagination. Dahil pinili kita, ipapakita ko sa iyo kung paano ako kikilos sa higit na hindi mo ito maiintindihan, far beyond your imagination. Kasi mga kapatid, pag ang Diyos ay pumili, ibig sabihin, meron siyang plano sa buhay mo. You are not just random who are living here on earth. Amen? Hindi ka lang parang, di ba, nagkaroon tayo ng cherry blossom? Di ba, ang ganda, di ba? Kaso nga lang, after a week, nung hinangin na, naglaglagan. So mga kapatid, hindi parang gano'n ang buhay mo sa mundo, na parang hinahangin ka lang. No? Hinahangin ka ng buhay. Talaga, basta matanda na ako. No? Parang si Chad kanina, nag-uusap kami, si Richard, no? Sabi niya kasi parang sign of aging na raw, parang gano'n, di ba, mas yung balikat. Di ba? Hindi ko, parang gano'n talaga ang buhay. Parang tatanda ka na lang hanggang sa hindi ka na makalakad at bumalik tayo kung saan tayo nagsimula. Para yung kanta ni Gary Valenciano. Si Gary ba kumanta, no? Ha? Hindi, di ba? Yung nagmula sa lupa, di ba? Ay, hindi pala, di ba? Hindi pala. And imagine yung kanta nagmula sa lupa, di ba? Rico Puno daw, sabi ni Ate Yun. Rico Puno. Okay. Di ba? Nagmula sa lupa. Di ba? Mga lamoy na lupa. Di ba? You know what? That song is, there is a big reality in our life, in a cycle of a person. Pero mga kapatid, hindi tayo ganoon. Na tayo nagmula sa lupa at babalik ka na lang ng pusa. No! God is choose you. Pinili ka ng Panginoon. So kung ganyan ang mindset mo, ibig sabihin, napakababaw ang paningin mo sa buhay na meron ka. Kaya ka pa nai-stress eh. Kasi bakit babaw lang kasi ng paningin mo na buhay? Kaya ka nagkakasakit. Kaya humihina ang immune system mo kasi ang tingin mo lang kayo sa buhay, kailangan magbayad ka na ng utang. Hindi. Bayad ka na. Binayaran ng Panginoon yan. Ano ba? Minsan, kailangan mo lang i-align ang sarili mo at ang utak mo sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Pinili ka niya. Amen po ba? Para maintindihan mo kung gaano kasagana ang buhay na meron ka kay Jesus. Kaya kung iisipin mo ang buhay sa isang napakababaw na paraan, mga kapatid talaga, magiging bata ka. Bata kang pupunta sa lupa. Pero kung titignan mo, sa pagkatawag siya ng Diyos na pinili ka niya at ang buhay mo ay masagana sa kanyang presensya. Mga kapatid, come on. Ikaw ay magiging pagpapala sa mundong ibabaw na ito. Na higit sa iniisip mo na, Lord, I am a blessing. Yes, because I choose you to become a blessing in this world. And that blessing that I will give to you is a powerful blessing.
Maybe today, nag-struggle ka, that's part of your alignment in me. Nung ako po ay may motor, meron kasing binibenta noon na tinatawag nila is anti-scratch ba yun? Yung isang tubo na ilalagay mo sa gilid na parang pag tumama, hindi magagasgas yung motor mo. Parang shield siya. At alam niyo po yun, ayokong bumili kasi ng parang yung galvanized lang na balidin mo. Pero gusto ko talaga yung yung stainless. So tinignan ko paano ginagawa mga kapatid. Grabe pala, pinapainit pala yun para ihulma sa sa style ng motor mo. Para maprotektahan ka sa panahon na ikaw ay masagi, mabangga o ano, madisgrasya. You know what? Ganyan din tayo sa Panginoon. Nung tinawag ka ng Panginoon, hindi ka pa ayos. Amen po ba? Ngayon, inaayos ka para sa kanyang kalooban. Kaya nga doon sa isang nabasa ko, sabi niya ganyan, bakit kaya hindi pa inaayos ni Lord ang problema ko? Then sabi niya sa ikalawang princess, sa ikalawang stanza, kasi ginagamit ng Diyos ang problema mo para ayusin ka. Kaya kung hindi ka pa umayos, yan ang malaking problema. Pinili na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan na natin panghawakan ang buhay natin sa Panginoon. When you choose by God, even when you feel out of place, is not a contradiction of your calling as a believers of God. It is a confirmation that you are not already belong in this world. Amen. Dati gusto mong nakikipag-disco pag mga Friday, di ba? Sino nakaabot ng disco? Di ba? O magwalwal. Ayan. Yan ang pangarap ng simpleng Pilipino, di ba? Yung mga one-day millionaire, yung magtatrabaho sa loob ng mga 6 na araw, tapos uubusin sa isang gabi. Tsaka sila mag-uusap para habang nagtatrabaho. Di ba ang sarap ng iniinom doon? Ay nakilala mo si Kristo, hindi pala gawin yung buhay na para sa'yo. Ngayon, tumatanggi ka na, lumalayo ka na. So parang hindi ka na belong sa kanila. That is the confirmation that you already not belong to this world. Amen po ba? So ano po yung dapat natin tingnan? Learn to measure your identity, not by the acceptance of other people. Learn to measure your identity, not from the acceptance of our people, but kung sino ang tumawag sa iyo. Amen po ba? Eh ano ngayon kung pagsalitaan nila ako ng pangit? Eh ano ngayon kung KJ na ako? Eh ano ngayon kung hindi ko na ginagawa? And so what? Ang mahalaga, ako'y kabilang sa kawalan ng Panginoon. So it means if you feel out of place in this world, it may be because you belong already to God. Anong sinasabi ng Panginoon? In John chapter 15, verse 20. Open your Bible. In John chapter 15, verse 20. What the word of our Lord Jesus Christ said to His disciple during that time. John chapter 15, verse 18 and 20. Sabi doon, if the world hates you, keep in mind. Okay. Sabi ng Panginoon, di ba? Keep that in your mind. That it hated me first. Sabi, if the world did not accept you, reject you, is not now clapping at you, remember this. It happened to me first before it happened to you. Sabi ng Panginoon. Verse 9 said, if you belong to the world,
it would love you as its own. Kumaga walang struggle. Kaya sabi niya pa yun, as it is, you do not belong to the world. But I have chosen you out of the world. That's why the world hates you. Na meron ako sa iyo. Kasi mahirap minsan pag perfect ang buhay, mga kapatid. No? Pag lahat na lang nakukuha mo, parang mga bata. Mga bata pa, mga bata, lahat binibigay mo. Lahat na lang binibigay mo, lahat na lang na gusto hiningi, binibigay mo. Tanda mo paglaki yan, mahinang klaseng bata yan. Why? Hindi nasanay sa struggle. Sabi nga ni Ed Lapis sa isang kanyang sakit sa isang kanyang homily. Sabi niya ganyan, paiyakin niyo na ang mga bata habang bata pa sila. Kasi paglaki nila, kayo ang paiiyakin nila. The point is not to, hindi para bigyan ng paghihirap yung mga bata. No. Put them into a discipline. Ay yung mga pag nilagawas ng pingat, nagagalit talaga ako. Sabi ko anak, buti nila mga babae kong anak ko, siguro kung mga lalaki ito, malamang. Talagang para ako, pakidisiplin ako sa kanila. Kaya dahil mga babae itong mga ito, medyo nakukuha naman sa pakikipag-usap, sa pagpapaliwanag. Pero kailangan yan Ano sabi ng Bible? Anong turo ng Bible sa mga anak? Train, di ba? A child. Hindi sinabing teach, hindi sinabing educate. Train. Kung sinabi mong train, halimbawa, ganito. Gumalang ka. Ipakita mo, ganito ang paggalang mano po. Pag may nakita siyang mas matanda sa kanya, train. Magmano ka. Yan ang training. Iawin ng bata. Pagalitan mo. Wala kang katanghalian ngayon. Sabagay, training nga Kaya pag ikaw ay nanggaling ka sa military, o naging tatay mo ay isang military o sundalo, o kaya pulis, matindi ang mga training. Di ba? Atiri, di ba? Ibang training. Sino po ito yung mga tatay sundalo? Sila Kuya Edgar, sila Timor. Iba training. Napaka-stricto. Kaya nga, church, we should shift from complaining about our location, but start to embracing our mission. My purpose kasi si Lord, kaya ako nandito. If you embrace that, if you accept that, mas lalo mong makikita na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Even yung ating mga pagkakamali ng nakaraan, mga kapatid, hindi nagkataon nagkamali ka ng desisyon. Maybe the Lord has a plan for you. So kaya huwag mo nang balik-balikan kung ano nangyari ng nakaraan. Tama na yun! You are now sa harapan ng Panginoon, tama yung nakaraan. Tama na yun. Maybe God allow you to experience those situations in order for you to understand how the Lord bless you right now. At alam ko, napalakas ka ng panahon na yun para mas maging handa ka pa sa paglilingkod ngayon. Amen po ba? So, don't complain. Shift our complaining and start embracing our mission. Kumbaga, mula sa konsumisyon, going to transmission. Alam yung transmission, pag kayo po ay may sasakyan, di ba? Di ba, the more na bumibili siya ng sasakyan, the more na nagpapalit siya ng gear. Marami sa atin, naka-neutral, kaso malang, panay ang tapak sa siligator, kaya sira ang makina. Kaya dapat, it's time for us to embrace the mission that God given us. Maybe malungkot ako ngayon. Maybe ang buhay ko para di maintindihan. Pero Lord, nasaan dito ang pinaka-mission mo sa akin? Handa akong tiisin yung mga sakit. Pagdaanan yung mga sitwasyon. Pero Lord, give me the clear vision. What is my mission in this place? At pag nayakap mo yan, nakita mo yan,
masasabi mo na, Lord, thank you. You called me in this place. Salamat, Lord, at ako ay tinawag mo sa ganitong sitwasyon. Kahapon, karoon po ng First Appointment Pastors Fellowship dito po sa ating simbahan, mga kapatid. And thank the Lord. They are really blessed in our place. Sabi nga nila, Pastor, iba talaga pag meron sariling simbahan, sariling lugar. Kasi karamihan sa ating mga pastor, mga kapatid, wala silang lugar na katulad natin. We are blessed. Sila, naghihintay pa sila na matapos yung isang service bago sila pang pumunta. Yung iba naman, naghihintay pa sila kung papayagan ba sila mag-service ngayon o hindi. Ayun na. Samantalang mga KCP Filipino Church, napakapalad natin. We are here, may aircon, may mga gamit tayo na iiwan dito. No? Pwede tayong sumayaw pa dito ng hawak mo ang beat. Hawak mo ang faith. At minsan tamad pa pumunta ng simbahan. Kamali, sometimes, no? We need to calibrate the way we think the situation. And Bishop Ariel, habang, kasi may question si Ami kasi, sa munim, sa mga pastor. As icebreaker. And napunta sa akin yung tanong. Ano yung tanong? Nawalan ka ba ng ano? Yun. Nagduda ka ba sa calling mo? Yun ba yung napunta sa akin na tanong? Sabi ko, yes. Many times. Nagduda ako kung talaga ba ang pagpapastor ay totoo. Totoo pa, nagduda talaga ako. Imagine, makikita mo yung mga kaibigan mo, mga pulis na, mga abogado, tapos ikaw, kumakatok ka sa mga bahay, pagpalain kayo ng Diyos, di ba? Can I pray for you? Sabi ko, oo ba talaga itong pinag-aagawa ko? Isipin mo yung bulsa mo, halos wala ka ng pamasahe pa uwi. Kaya halos ayoko mag-FB noon eh. Kasi nakita ko yung mga classmate ko, mga batchmate ko, nasa ibang bansa na, nasa Australia, nasa Canada na. Tapos samantalang ikaw, can I share to you the Word of God? Ganun yung ginagawa mo sa mga college, kung sino yung mga tamang kausap mo. Ay, sabi ko na ito ba talaga yung buhay? Ng isang pastor? Ay, nagduda talaga. But you know what? I understand that the Lord positioned me on a certain place in my life to become more prepared for His work in the future. Who knows na ako mismo makapunta ng bansang Korea at makapaglilingkod po sa inyo. At mamimig ko po ang mga nagagandahan at mga nagpupugi ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa bansang Korea. Who knows? Who knows, mga kapatid? Isa ako sa mga magiging pastor ninyo. Noong una, takot nga ako kasi po sabi ko pag nagawang pastor ng KCBC. Panglima. Sabi ko, siyempre, yung unang balat ko yun eh. Wala kasing comparison yun eh. Pero panglima ka na. Nakukompare nila yan. Kung yung sabihin, hindi. Kaya nga, bago kayo masaktan, mga kapatid, ang pastor ninyo, sugat-sugat na. Hindi naman kami, parang may bulletproof na walang talab sa amin ng mga pananalita minsan. Ibang emosyon din kami. Pero bakit namin nagagawa yun? Because we know God positioned me in this kind of situation. And ang Diyos, alam namin, siya ang nag-posisyon sa amin sa ganitong sitwasyon. Kaya kung yung calling lang, pwede ko lang ibigay sa inyo. Matagal ko nang binigay ko rin. Oh, ikaw naman! Ikaw lang naman, di ba? Parang bola lang, di ba? Ay, so ikaw ikaw naman. Parang bang yung aapir lang, di ba? Yung sa wrestling, di ba?
Ikaw naman, di ba? Ikaw naman yung player, ikaw naman sa laban. Hindi. The Bible said that calling is irrevocable. Okay, we need to embrace our situation and see God's mission in our life because God powerfully works on us and positioning us in the place we are right now. Hindi nagkataon mga kapatid na ganyan yung sitwasyon mo. May plano ng Panginoon sa'yo. You are not an accident in the environment. You are an assignment. God moved mightily by transforming you with His purpose. Hallelujah. And the last is, pinakauli, pangatlo po mga kapatid, God works powerfully in transforming us by His purpose. Sabi doon, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Christ Jesus. Our transformation always linked in our submission and obedience to the Lord. Ibig sabihin, the more na sumusunod ka na sa Diyos, ibig sabihin, the more ka na nababago ng Panginoon. Amen po ba? Kaya pag hindi ka nakakasunod sa Diyos, ibig sabihin, you are not still transforming by God. Or you are resisting the transformation that God is giving you. Kaya kung until now, hindi ka naiigi magbasa ng Biblia, ibig sabihin, hindi ka pa na-transform from inside of you. Kasi katunayan yan, nasa anak ng Diyos, pag ikaw na ay nauuhaw na sa Kanyang salita. Ano sabi ni Peter? Ang salita ng Diyos ay parang isang gatas. Full of nutrient. Kaya kung wala kang desire sa puso mo, start now to pray, Lord, totoo ba talaga anak mo na ako? God works powerfully in transforming us by His purpose. We are chosen, and we are sanctified, and we are transformed to obey our Lord Jesus Christ. You were not chosen just to belong. You were chosen to become His children. Hindi ka pinili ng Panginoon para, alika, sama ka sa mo. Pinili ka ng Panginoon para maging anak kanya. Amen po ba? At ang pagiging anak ng Diyos ay isang pribileyo na makakamtan ng isang taong nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. At yan ang isang kayamanan ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Sa mga nagsitanggap sa Panginoon, sila ay mga naging anak ng Diyos. That should be our identity. Yan dapat yung gana po natin laging dumalo ng gawain, ganang manalangin, ganang magtrabaho. Kasi bakit? Anak ka na ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, anytime, sooner or later, God can bring miracle in your life. Just learn to wait. Allow God to transform you. Submit to His will. Kaya ano ang challenge, mga kapatid? Stop blending in this world. Stop blending. Sabihin, wala tayong makiayon. Tigilan na natin. Just to please those people, makikiayon tayo. Stop na. We are chosen by the Lord. God called us not to blend, but God called us to stand out as His people. Oras na ipakita mo na ikaw anak ng Diyos. Kung ang tino, nahihiya ka sa mga kasama, mag-pray ka bago kumain, ipakita mo na
na ikay nagpapasalamat sa Diyos bago ka kumain. Almusal, tanghalian, at hapunan. Ipakita mo na ngayon na ikaw ay handang magbahagi ng kalooban ng Panginoon sa mga kasama mo. Pray for them na naririnig nila. It's time for you to stand out because you are called not to blend, but to stand out as a God's people. Ako naghahanap ngayon ng mundong ito ng totoong anak ng Diyos. Akala mo lang masunod sa iyan. Akala mo lang kaaway mo ngayon yan. Pero once yan, pinag-pray mo at hindi po ng Diyos ang kanyang puso, pasasalamahan ka niya later on. Salamat kapatid. Hindi ka nagsawa sa kapangitan ng ugali ko. Pinag-pray mo ka ng pinag-pray. Why? Because you do not blend. You stand out. Now, the power of God now is works now in you. Sa mga una, parang nagtatawanan ka. Sa mga una, parang ila sa'yo. Don't worry. Later on, mananaig ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Just do it. So today, God is not asking us to feel better. He's calling us to stand out in our calling as His people, as His children, as a believer of our Lord Jesus Christ. Stand out for the truth, even if you are stand alone. Kahit mag-isa ka na lang na naglilinis ng simbahan, Kuya Andy, kung yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, okay lang yan. Ano? Wala po, wala akong nakikita katulad na ginagawa ni Kuya Andy. Right after our service, siya talaga yung... Sabi ko nga, kung pwede lang mag-preach na hindi nakikita, mas gusto ko maglingkod sa Panginoon beyond the scene. Mas gusto ko po yun. Kung pwede nga lang mag-preach na hindi nakikita, gagawin ko yun. Kasi mas gusto ko yung working behind. Yung wala nakakita sa akin, pero gumagawa ko. Yun ang gusto ko talaga. Because mas nagagawa ko pag di ko ng Panginoon magawa. Masarap kasi yung mga walang pumupuri sa'yo, walang kumakausap sa'yo, walang sabi sa'yo na, ang galing mo naman, mas masarap siguro yun. Na ikaw lang ang naglilingkod, it's between you and your Savior and Lord. Amen po ba? I think mas powerful na obedience yun. Kasi nagpapakita ka nga na nandiyan ka, pero wala namang pagbabago ang buhay. Hindi yun. Obey Christ even uncomfortable or irrational or unpractical. Ilang beses na po akong napaisip na parang hindi na practical ang pagsunod sa Diyos. Sa pagbibigay pa lang ng pera, ayun, wala ka nang makain, magbibigay ka pa sa church. Kung gano'n lang kabago ang tingin mo ang pagbibigay, gano'n na talaga ang magiging konsepto mo. Nagbigay ka, natandaan mo, bago ka nagbigay, pinotektahan ka ng Diyos. Bago ka nagbigay, inayos ng Diyos ang mga ligaments mo sa katawan para makapagtrabaho ka. Bago ka nagbigay, binigyan ka ng Diyos ng hangin, ng ulap, ng araw, ng tubig para masustain ang buhay mo. Magbigay ka lang ng minsan, konti pa, sa gawa ng Panginoon, may sinasabi ka pa, anong klaseng Kristiyano ka? Isa kang Kristiyano na may espiritu ng Jezebel, na kumukundina ng mga Diyos. Pero kung anak ka ng Diyos, pinagpala ka, you can give it. Ako, Panginoon, kung talagang there's a conviction in me na magbigay, I will give it. Atry ko yun sa Panginoon. Some of the leaders know that. Kinausap ko si Ami. Panahon na yun, wala mo nang padala. Case mo na tayo. Pero there's a condition na pwede akong magbigay sa simbahan. Lord, magtatanim ako sa simbahan na to. Bahala ka na. I don't expect anything. Magtatanim ako sa simbahan na to. Isa lang ang puso ko ng Lord. Paramihin mo ang sumampalataya sa KCPC. Yun lang. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 4, verse 46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Kung mapasa sabi ng Panginoon,
Ang lakas mong tumawag sa akin ng Diyos, ng Panginoon. Ang lakas mong manghingi sa akin. Ang lakas mong manalangin sa akin. Pero wala ka namang ginagawa sa mga iniutos ko sa iyo. Sometimes, rebuke is hard. Tama ba, kapatid? But sometimes, rebuke is good to those who have an open heart to the Lord. Because most of the time, rebuke will bring us, lead us into humility that God is our provider. That God is our Lord and Savior. So make a decision today, kapatid. No more hiding, no more blending, no more silent Christianity. Amen po ba? Hindi ko naman kasi paglabas yun dito, magsisigaw kayo ng kagaya na kinanta ni Brother Ace kanina, di ba ang ganda? No. It means stand to what God has told you to do. It's hard, yes. Walang madali sa mundong ito. Amen? Walang madali sa mundong ito. Ibig pagiging isang Kristiyano, hindi madali. Nung hindi ka Kristiyano, madali ba buhay? Sige, compare natin. Nung hindi ka pa Kristiyano, nung wala ka pang kaalam-alam sa Biblia, madali ang buhay? Ha? Hindi rin, di ba? Nung naging Kristiyano ka, madali ba buhay? Pero may himala ang Panginoon. May pabor ang Diyos. Ano? Choose your passion. Nung wala ka sa Diyos, at nung nasa Diyos ka. Piliin mo. If God choose us, it's time for us to stand out, speak, and live as set apart in His calling. Amen po ba? Nawa po, paglabas natin dito mga kapatid, isa tayo muling bagong katauhan na handa ng sumunod sa kalooban ng Panginoon. We are ready to serve the Lord more. We are ready to speak out the Lord more, and we are ready to stand out the Lord more in our life. Because when we obey the Lord, God will work in us our faith. Amen? Kinakita niya sa kanyang mga disipulo, sa mga kanyang mga tagasunod ng Old Testament, papaano ang Panginoon nag-iimala sa kanyang mga buhay. Hallelujah. Let's all stand up. Manalangin natin sa Panginoon. Can you choose a partner and let's pray? At habang gawa tayo, tawagan ko ang ating mga backup and worship leader. And let's sing the song, Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Sige po. Habang tayo umaawit, so let's pray one another. And maybe may mga kasama tayong mga ibang lahi. Pero remember mga kapatid, iisa po ang Diyos natin. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Habang ang mga icon natin ay inaawit, ang ikaw ang tunay na Diyos. Let's pray one another. Hallelujah.